Wag mo offend sa akin ng mga Katoliko. Wag mo offend sa akin. Kayo na lang sa sarili nyo mag-isip tungkol dito. Pero magtataka ka, bakit pagka pumapasok ka sa simbahan, 'di ba? Hindi ka pa nakakapasok doon sa mismong simbahan. Doon pa lang sa compound pa lang ng simbahang Katoliko. Doon pa lang sa compound, meron dalawang malalaking bato na nakatayo. Tapos 10 commandments daw 'yon. Magtataka ka, ba't wala doon sa 10 commandments bawal gumawa ng larawan? Samantalang pag binasa mo sa Bibliang Katoliko, nakasulat naman 'yun doon. Okay. Hindi ko alam. Yung mga bagay na tatanong nyo lang siguro sa pare kasi di naman ako pare eh. Pero kasama sa 10 utos, yung wag kang gagawa ng larawan. Huwag mong yuyukuran yung larawan na ginawa mo. Pero yung 10 commandments na inilalagay nila sa ano tawag dito, sa compound ng simbahan, wala yun dun. Wala. Hindi ko alam kung bakit di nila sinasama yun. Natin. Siguro dahil ewan ko maiipit siguro sila. Baka ganun. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung ano stando ng Catholic Church in general. Alright, sige. Tuturuan po natin yung kapatid natin dahil siya ay nagtatanong at nais niyang malaman kung anong katotohanan. So, yan no. That's a good attitude na itanong sa Katoliko ang mga nakatanungan na ukol sa katuruan ng mga Katoliko bago humusga at gumawa ng sariling pag-unawa. Una, hindi naman nawala sa 10 Commandments ang kautusan ng Diyos na huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Dahil ito po'y pasok pa rin sa unang utos sa 10 Commandments. Ano pong unang utos sa 10 utos na nakagisnan po natin ngayon? Sinasabi po dito, ako, ang Panginoon mong Diyos, sasambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. Now, sa tunay po na may pag-unawa, madali lamang itong intindihin. Mahirap po kasing paliwanagan ang mga sarado ang isip at sariling opinion lang ang pinapakinggan. Ang unang utos po na ito ay ang summary ng nakasaad sa Exodus 20 verse 3 to 5. Ano po ang nakasaad? Verse 3, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Verse 4, huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig, upang sambahin. Verse 5, huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibuguing Diyos. Now, ang teksto na ito ay patungkol po sa pagsamba sa ibang Diyos o tinatawag na idolatry at lubhang ipinagbabawal ng Diyos. Pag gumawa ka ng isang imahe na nasa langit, nasa lupa o tubig na ang purpose talaga ay upang sambahin, yan po ay malinaw din na pagsamba sa Diyos-Diyos na lubhang salungat sa pag-unawa ng sinasabi ng Diyos sa verse 3 na huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. May pagkakaiba ba ito sa unang utos sa 10 Commandments ng simbahan? Wala rin po. Dahil ano ang sabi? Ako ang Panginoong Diyos, sasambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Na baka maitanong, saan dito yung pagbabawal sa paggawa ng mga larawan? Kung hindi pa rin nakuha ang punto, isa-isahin po natin para madaling maunawaan. Sa commandment number 1, sinasabi po na, ako ang Panginoon mong Diyos. Dito po nagpapakilala ang ating Panginoon na siya lamang ang dapat kilalanin na Diyos. Kung siya lamang ang dapat nakilalanin na Diyos, dapat huwag ka nang gumawa pa o kumilala ng ibang Diyos o Diyos-Diyos na siyang tugon sa kanyang sinasabi sa Exodus 20 verse 3. Karugtong po nito, sasambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Ito po ay malinaw na babala ng Diyos na wala nang iba pang sasambahin na Diyos maliban sa kanya na tunay na Diyos. Kung ang Diyos lamang ang dapat sambahin, it is already understood na bawal paggawa ng larawan na sasambahin mo bilang Diyos. Now, nawala ba ang pagbabawal sa mga larawang Diyos-Diyos na sinasabi sa Biblia sa 10 Commandments natin ngayon? Hindi po. Dahil kung naunawaan mo ang salitang sasambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran, ay madali na po para sa inyo na maunawaan na kabilang na dito ang pagbabawal sa mga idols o larawan ng mga Diyos-Diyosan. And take note, larawan ng mga Diyos-Diyosan kagaya ni Baal, Astarte, Asherah, Chemos, Dagon, Moloch, Tammuz. Yan po ang mga klase ng mga Diyos-Diyosan na ipinagbabawal sa Biblia. Ang nasa tamang pag-unawa ay hindi magsasabi na ang imahe ni Jesus, ni Maria na kanyang ina, imahe ng mga santo at mga anghel ay mga Diyos-Diyos din. Dahil alam natin ang mga ito ay mga karakter na binanggit mismo sa Biblia.
Hindi ko alam kung bakit di nila sinasama yun. Siguro dahil, ewan ko, maiipit siguro sila. Baka ganun, hindi ko alam eh. Well, kung issue na naman po dito ang paggawa ng larawan na ginagamit sa simbahan ng dahil lamang sa nabasa sa Biblia na bawal gumawa ng larawang inonyuan, well, magkakasulangatan na ang unawa na iyan sa tunay na kahulugan ng mga talata na binabasa sa Biblia. Una po dito, may common sense po ang mga Katoliko na kapag sinabi ng Diyos na siya lamang ang dapat sambahin, ito ay naiintindihan na bawal ang sumamba sa ibang Diyos o mga larawang inanyuan na ginawa talaga para sambahin. Pangalawa, hindi porket nabasa lang ang salitang huwag kang gagawa ng larawang inanyuan, ay ipagbabawal mo na rin ang lahat ng larawan na makikita mo. Diyan pa lang ay napapamali na ang pag-unawa sa nabasang talata. Bakit? Dahil kung yan talaga ang kahulugan, ibig sabihin, bawal din pala ang ginawa ng Diyos mismo sa pagpagawa niya ng larawan ng kirubin. Bawal din pala ang ginawang larawan ni Moises na ahas na tanso. Bawal din pala ang larawan na ipinalagay ni Solomon sa loob ng templo. Diba? And take note, walang salungatan sa Biblia. Ang pag-unawa lamang po ng mga nagbabasa ang may salungatan kung sinasarili niya lang ang pag-unawa sa nabasa. Ang larawan na ipinagbabawal sa mga kautusan ng Diyos ay larawang ginawa talaga upang sambahin. Kaya ito'y naging Diyos-Diyos o idols. Na ibig sabihin, ang larawan na hindi naman itinuturing na Diyos kagaya ng kerubin, ahas na tanso at larawan ng mga banal ay hindi salungat sa mga kautusan ng Diyos. Kaya malinis po ang budhi ng mga Katoliko sa paggamit ng mga larawan at pagsunod sa mga 10 utos ng Diyos. Alam nyo kung ano po ang labag sa kautusan na ginagawa ng mga kapatid nating anti-Katoliko? Ito rin ang mababasa sa 10 utos ng Diyos. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Kaya dapat lang na magtanong ng tamang katanungan at sa tamang tao upang hindi maligaw at magabayan lamang ng buong katotohanan. So ayan po mga ka-curious, naway nakatulong po ang video natin ito upang matugunan ang mga argumento at mga katanungan ng mga kapatid natin patungkol po sa ating simbahan. Laging tandaan na ang isang tunay na Kristiyano o Katoliko ay sumusunod sa 10 utos ng Diyos ng tapat at may tunay na pag-unawa sa kanyang mga itinuturo. Maging isang tunay na Katoliko sa salita at sa gawa at ipakita rin po natin ito sa pamamagitan ng pagsuot ng ating Catholic t-shirt na available na para sa inyo. At marami po kayong pagpipilian na angkop sa mga nais po ninyong disenyo. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan.